Kapag sinabi na conditional implementation, ano pong ibig sabihin nito? Okay, para po doon sa ayuda sa Kapos ang Kita program, gaya nga po ng nabanggit mo, DJ Chacha, conditional ang implementation po nito batay doon sa veto message ng ating pong Pangulo. Ang ibig pong sabihin, hindi tayo makapag-implement nito unless ma-issue na yung guidelines na binuo o bubuin ng DSWD kasama ang NEDA at ang DOLE. Ito ay bilang bahagi na rin doon sa veto message nga po ng Pangulo na sinasabi na kinakailangan na matiyak natin no, na yung pong pangangailangan ng mga individual na hindi lower than minimum wage ano po yung tinatanggap. Oo. To be very specific, yung nasa veto message nga po is the AKAP intends to address yung significant strain of inflation to the financial capacity of those who earn less than the minimum wage. Dito po sa conditional implementation na ito, tama po ba, ASEC, DSWD pa rin ang mangunguna sa pamimigay ng ayuda dito po sa mga kapatid natin na apektado nga nitong inflation, specifically para sa kanila itong mga near poor. Ano naman po ang magiging role dito ng NEDA at ng DOLE aside dun sa pag-craft ng conditional guidelines? Actually, doon sa draft guidelines, marami ring magiging partisipasyon ang NEDA at ang DOLE. Isa nga po dyan sa mga magiging roles or tasks ni NEDA ay i-review yung pong assessment sheet na binuo ng DSWD to our Crisis Intervention Unit. Ito ay upang matiyak na yung form na gagamitin natin will capture all the information needed para matiyak na yung individual o yung client na lumalapit sa DSWD ay naapektuhan ng inflation. In fact, there are several indicators na nilalaman ng attendance sheet but it's currently being reviewed. Nandiyan yung income and financial resources, budgeting expenses, yung severity of the crisis or circumstances na nararanasan ng individual. Gayon din po yung availability ng support systems, external resources na meron yung pamilya, self-help and client efforts, vulnerability and risk factors. So yan po kasalukuyang review ng NEDA. Gayon din po, si PSA naman ay magtitiyak na lahat ng mga clients na nakatanggap ng AKAP ay may issuean ng PhilSys ID para sa susunod po na mag-avail siya ng assistance under AKAP ay yung PhilSys ID na lamang po ang kanyang ipresenta. Gayon din po, si DOLE naman, maaari rin siyang mag-refer ng mga potential beneficiaries para doon sa AKAP. And magbibigay din po siya ng impormasyon hinggil sa regional minimum wage rate kada region at iba pong mga impormasyon na makakatulong para sa pagtutukoy ng mga beneficiaryo. At again, DSWD lang yung sa pamamahagi na ng ayuda. Pero ma'am, before yung sinabi ng Pangulo na magkakaroon ng conditional implementation dito nga po sa bigayan ng ayuda for AKAP, ganito na rin po ba yung sistema noon or tanging DSWD lang lahat ang nangangasiwa? Yeah, in 2024, ang bumuo lamang po ng guidelines ay DSWD. But for 2025 nga, with the veto message of the President, may mga kasama na po tayo, may mga partners na tayo doon sa pag-formulate ng implementing guidelines. And itong binabanggit natin na conditional guidelines kasama na ang DOLE at ang NEDA. Last week, tama po ba, nagkaroon na po sila ng first meeting? Sa ngayon po ba nakaschedule yung mga susunod na meeting? Kailan po ang tapos nito at kailan din ito ilalabas ng DSWD? Okay. Tama po na pag-usapan last week, Friday, that was January 3, nagkaroon ng pagpupulong ang NEDA, DSWD at ang DOLE. At marami actually na pag-usapan based on the initial draft that we have shared to both agencies. And then last week nga po, isinapinal natin, nagkaroon ng mga agreements kung ano talaga yung mga specific functions ng bawat pong ahensya. And then this week, we intend to have the joint memorandum circular signed by all secretaries nang sa gayon, makapag-proceed na rin tayo sa implementasyon
ng AKAP by fulfilling nga po the conditions on its implementation.